Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Marami pong nagpapalarawan. Ano po? Sige po, so... Okay. So sir, ano po, mag-start na po ba tayo? Sige po. So, magandang araw po. Magandang umaga po sa ating lahat kay Sir from DepEd. Ayan, so ang lahat po ay inaanyayahang tumayo. Thank you po. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Basta po kayo? Masaya po ba tayo lahat? Okay, ito po ang araw ng Gawad Parangal para po sa mga napili na pamilyang Huwaran sa lalawigan ng Batangas. Congratulations po at sa oras po ito, ang ating po mga panauhing pandangal, wala po dito ngayon yung iba. Pero ang ating pong mahalagang panauhing pandangal, kanina po ay nandito ang ama po ng lalawigan ng Batangas, magiting na si Governor Herbilando Dodo Mandato. Doon ang mga nutrition scholar, mga child development, tanod, persons with disability, mga seniors. At ang atin ding binigyan ng kahalagahan ay sa mga barangay ay yung pagkaroon ng magandang mga pamilya. Buhay pamilya. Because alam naman natin na ang pamilya, ito talaga ang pinakamaliit na lipunan na pag ito ay sinira, ito ang nasa foundation. Ano? Ito ang haligi. Ang pamilya, ang haligi ng anumang lipunan. Pag sinira ang pamilya, sira ang buong lipunan. Sa totoo lang. Ang pagkilala at paggagawad sa ating pong mga natatanging Huwarang pamilyang Batanggenyo, no, na ngayon ay ating pararangalan. So bago po natin gawin ay inaanyayahan po natin ang ating mga opisyales dito sa unahan para sa paggagawad sa kanila. So maraming salamat po sa ating mga tagapagpakilala, kay Miss Adele at kay Sir Bolaños. Thank you po. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong mga opisyales ng Huwarang Pamilyang Batanggenyo, sa mga Board of Trustees, sa amin pong mga katuwang sa pagpapatupad ng programa, at sa lahat pong mga awardee, mga pamilya ng ating mga awardees ngayong araw. Isang paghirang sa ating pamilyang Pilipino na inilunsad ng National Committee on the Filipino Family sa pakikipagtulungan po sa Department of Social Welfare and Development Office upang maipakita ang matatag, maginhawa at panatag na pamilyang Pilipino. Tinitingnan din ang paghihirang na ito kung paano nila kinayang harapin ang mga hamon ng buhay at makasabay sa mabilis na pagbabago sa ating ekonomiya at lipunan. Ano po? So, ang lalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ay nagkaroon nga po ng ganitong search ng screening sa mga nagiging nominadong pamilya galing sa bawat munisipyo. Ang mga pinagpipitagang hurado po ang naging parte ng screening committee ay ang mga opisyales at Board of Trustees ng pamilyang Huwaran sa lalawigan ng Batangas.
Nagkaroon po tayo ng 7 na pamilyang nominado at ito ay kikilalanin po ngayon at bibigyan ng plaque at pagkilala na may kalakip na halaga. Ayan, syempre po. So, yung pong ating mga winner ngayon, syempre yung ating pong winner ay makakatanggap po ng 25,000 plus plaque of recognition. Palakpak naman po kayo dyan. Ayan. And then yung ating pong first prize ay 20,000 para po sa, at saka po plaque of recognition. Second prize, 15,000 plus plaque of recognition. Third prize, 10,000 plus plaque of recognition. At syempre, yun po ding ating mga nakasama at nag-participate sa search ay bibigyan po natin ng 5,000 plus plaque of recognition. Ayun, Di po kaya ba? napakasaya ng ating gawad parangal ngayon na mayroon pong tema, Pamilyang Tumutugon sa Pagbabago ng Panahon. Ayan. At upang ipaabot ang kanyang matamis na pagbati sa lahat ng naririto, higit ay sa ating mga honorees today. Hayaan po ninyong ibigay ko sa inyo ang isa sa haligi ng samahang ito, ang mapagmahal, maunawain at mahusay na pangulo ng pamilyang Huwarang Pilipino at Batanggenyo dito sa lalawigan ng Batangas, retired Colonel Leopoldo Marquez. Marquez. Palakpakan po natin siya. Salamat po ng tagpagpakilala. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa ating padre, si sister. Sa ating mga awardees, salamat po sa inyong mainit na pagdalo sa umaga ito. Kahit mainit ang panahon, tayo ay nagsadya at nagpaulak para dumalo sa napakahalagang paggagawad ng parangal sa araw na ito. At kayo po ay aming welcome ng buong puso, taos sa puso, na kayo ay napili sa napakaraming kandidato para sa gawad parangal. Ay kayo 7 napili sa lalawigan ng Batangas. At siyempre, laging para sa singing contest, may nagwawagi at may nawawala. So, ang ating pong damdamin ay isa. Lahat po tayo ay nagkakaisa, nagmamahalan, kahit tayo ay makapusong sawi. Niyo po ay pumunta dito yung buong pamilya sa stage para po naman magkaroon din po kayo ng pagkakataon na kayo ay magkaroon ng photo opportunity. Sige po. So, ang unang pamilya pong aming ay papakilala. Ang pamilya ni na Ginoong Mario De Leon at Ginang Jonaline De Leon ay nagmula sa Barangay Padre Castillo, San Pascual, Batangas. Inaanyayahan po namin kayo dito. Ayan, dito po sa unahan. Sila ay nabiyayaan ng 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Si Ginoong De Leon ay isang kontraktor, habang si Ginang De Leon ay kasalukuyang barangay treasurer ng nasabing barangay. Lahat ng kanilang anak ay nakatapos na ng pag-aaral. 2 sa mga ito ay may trabaho na, at ang 2 naman ay kakapagtapos pala ang sa pag-aaral. Hindi man naging madali ang naging simula ng kanilang buhay mag-asawa, na noon ay nasa edad 16 na taong gulang pa lang, si Ginang De Leon ay nanatili silang matatag at magkasama sa hamon ng buhay. Naging inspirasyon nila sa buhay ay nang makita nilang pursigido ang kanilang mga anak para makapagtapos ng pag-aaral. Hernandez at Ginang Pilomena Hernandez na nagmula sa bayan ng San Luis, Batangas. Siya po ay nabiyayaan ng 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Si Kagalang-galang Hernandez ay kasalukuyang punong bayan sa San Luis, Batangas, habang si Ginang Hernandez ay isang businesswoman na may-ari ng mga paaralan tulad ng Lemery Colleges, Lyceum of Southern Luzon, at lahat ng kanyang mga anak ay nakapagtapos ng kolehiyo,
lahat ay may sari-sarili ng mga trabaho. Nagsimula si Ginang Hernandez bilang isang pribadong empleyado, ngunit nagningning ang kanyang pagiging madiskarte. Nagdala siya ng mga produktong galing Taal, gaya ng tapa, balisong at iba pang lokal na paninda. Samantalang si Kagalang-galang Hernandez ay nagpakita ng di matatawarang kasipagan at diskarte upang matulungan ang kanilang araw-araw o pang-araw-araw na pangangailangan, hindi upang maitayo ang mas magandang kinabukasan. Ang bawat maliit na tagumpay ay bunga ng pawis, sakripisyo at hindi mabilang na dasal. Ang buhay nila ngayon ay isang patunay na tibay ng loob at tapang. Itinayo mula sa hirap at sa pananalig sa kabutihan ng tao. Pomuceno M. Umandap at Ginang Irenea Umandap ay nagmula sa Barangay Asis, Laurel, Batangas. Sila ay pinagkalooban ng 4 na anak, isang lalaki at isang babae. Lahat ng kanyang mga anak ay nakapagtapos ng kolehiyo at lahat ay may sarili ng mga trabaho sa gobyerno. Sa 5 taon ng kanilang pagsasama, mabigat man sa kanilang kalooban, si Ginang Umandap ay nagsakripisyo upang maging overseas Filipino worker, habang si Ginoong Umandap ay isang magsasaka. At siya ang naiwan para mag-alaga at magtingin sa kanilang panganay na anak. Pinagsumikapan ng mag-asawa na maitaguyod ang kanilang poultry business para nang sa gayon ay makauwi si Ginang Umandap ng bansa at dito na uli manirahan. Sa pakikipagtulungan ng kanilang mga anak, maayos nilang nagagawa ang mga responsibilidad sa gawaing bahay at sa bukid. Kasama ni Ginoong Umandap ang kanyang mga anak na lalaki sa mga gawaing mabibigat, samantalang ang mga babae naman ay katulong ni Ginang Umandap sa gawaing bahay katulad ng pagluluto, paglilinis ng bahay at paglalaba. Sa tulong ng Panginoon at ng kanilang pagsusumikap na mapagtagumpayan nila ang mga hamon ng buhay nang sila ay magkakasama. Sila ay isang pamilya na may pagpapahalaga. Isa sa kanilang mga katangian ay ang pagmamahal at pag-aalaga sa bawat miyembro. Ang pamilya ni Ginoong Binancio Serrano at Ginang Celestina Serrano ay nagmula sa Barangay Kalangay, San Nicolas, Batangas. Sila ay napagkalooban ng 6 na magagandang anak na kung saan ay nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo at may mga magagandang trabaho sa kasalukuyan. Si Ginoong Serrano ay dating nag-aalaga ng hayop gaya ng tagapag-alaga ng palaisdaan, habang si Ginang Serrano ay isang retiradong guro sa kanilang nasabing bayan. Naniniwala ang kanilang pamilya sa pagbabahagi ng lahat ng bagay, kabilang ang mga gawaing bahay na nagpapanatili ng maayos at maganda na takbo ng kanilang tahanan. Mula sa simula, sa kanilang pagkakasal, napagpasyahan nilang paghati-hatian ang mga gawaing bahay ng pantay-pantay. Palakpakan po natin ang Reyes family. Ang mag-asawang ito ay kasalukuyang mayroong RTW business na matatagpuan sa Divisoria. Pero ang kanilang pagawaan ay sa kanilang bahay sa Lipa City, na kung saan nagsusupply sila ng mga school uniforms katulad ng blouse, shorts, pantalon at palda. Ang kanilang pinakamalaking naiambag sa kanilang komunidad ay ang pagiging matulungin sa kapwa, gaano man sila kakapos noon, at paalaala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Palakpakan po natin ang Salis family.
Si Ginoong Esconde ay dating overseas Filipino worker sa Saudi Arabia, habang si Ginang Esconde naman ay 32 taon na nagtuturo bilang guro. 3 sa kanilang anak ay sumunod sa yapak ni Ginang Esconde bilang isang guro at ang isa naman ay isang inhenyero. Taong 2017, nang silang mag-asawa ay naging aktibo bilang miyembro ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Ang matibay na ugnayan at magkasamang suporta ng kanilang pamilya ay naging sentro ng kanilang mga tagumpay. Ang kanilang sama-samang pagsisikap, magkasanib na pag-aalaga at ang kanilang pinagsamang pagtatalaga sa pagtagumpayan ng mga hamon ay nagpapakita ng kanilang pambihirang pagkakaisa at dedikasyon sa kapakanan at tagumpay ng bawat isa. Muli palakpakan po natin ang pamilya Esconde.